Kaya lang to, madali lang to. Isang power, wala tayong pinalit. Yun, goods, mandar siya. Okay guys, so may pinadala ditong angle grinder, no power siya, 220 volt. Test natin. Tapos troubleshoot natin siya. Tuturuan ko kayo ngayon kung paano natin siya ayusin. Make sure bago natin isaksak, tignan natin kung naka-off. Ayan, nasa 0 siya or circle yung switch. Saksak natin and then on. Yun, walang power. So merong buhay yung ating outlet yan, umiilaw pa siya. Ibig sabihin meron siyang supply. Bubuksan natin ito isang screw ngayon ng grinder para makita natin. So para makita nyo, meron talagang kuryente yung ating outlet. Meron siyang 220 volts. Ayan, buksan natin. Sana madali lang to, no? Para di sayang yung pag-record natin. Buksan natin itong isang screw sa likod. Dito natin una i-trace yung sira. So nang maayos, hindi siya stuck up yung wire. Yan, hila lang natin balikod. Check natin ngayon yung kanyang carbon. Angat lang natin to. Mas maganda kung mayroon pa kayong medyo mataas na kuko. Angat lang natin tong parang spring yan na tumutulak. Then lagyan natin sa gilid. Make sure naka-unplug, safety first, unplug natin bago natin buksan to. And then angat. Ito yung carbon brush, sobrang kapal pa. Balik natin yung kabila, tignan natin. Ganun lang din pagbalik. Dito naman tayo sa kabila, baka sunog kasi yung isa or napudpud. Check natin, sana pantay lang. Ayun, sobrang taas din. Okay naman yung kain ng rotor. Balik natin, yan din yung spring. Yan. Ngayon check natin yung rotor, makinis naman, walang bahid ng crack or kompleto, walang biyak. Yan yung parang mga bronze bar na yan. Okay siya. So malamang dito lang yung issue niya sa mga wires. Yung parang maitim na, may normal lang yan, basta hindi lang siya pudpud. Yung mga itim na ganyan, pwede nyo man lang yan siya linisan, gasolina, i-brush nyo lang siya, and then hayaan yung matuyo, saka nyo siya try paandarin. So dito tayo, switch. So ngayon gagamit ako ng tester. Dito tayo sa buzzer, continuity. Kunin natin yung plug. Puna tayo dito sa isa. So ito yung isang plug muna. Test natin sa carbon or sa ito sa copper. Lubat yung tester ko. Pero meron siyang signal or meron siyang connection. Hindi siya putol. Yun, meron. Dito naman tayo sa kabila. Try natin. Sana nandito lang. Yan o, wala. Wala. So wala. Ibig sabihin, itong linya na to, hanapin natin kung saan siya banda. Ito kaya yung sa switch. Ah, ito siya. Yun. Ito siya. So, malamang switch yung problema. So, ngayon, since nakita natin ito siya. Tapos, pag naka-on, wala. Dapat kasi yung supply nito papasok dito. So wala. Yan o, wala. Dito lang siya. Ayan o, papunta dyan. Dito. So pag on mo dapat ng ganyan, yung supply ito papasok dito kasi wala. May on na nakalagay o. Off. Wala. Ibig sabihin switch yung sira. Switch na sira. Paano malaman kung ito naman is binaliktad natin ito naman, ito siya sa splice. May ibang switch kasi na dalawa yung ino-on. Ito kasi dalawa lang to. Bali yung iba apat. Dalawang supply ang ino-on niya. Ito is isang wire lang. So itong malaking ulo na to, ito yung dito kanina. Yan, ito yan siya.
Dito yan siya nakadugtong. Oh. Yun, di ba? So, naka-top na yan siya. It means naka-on na yan siya palagi. Ibang switch kasi is etong dalawa na to is sabay mag-on. Ito kasi is isa lang. So, balik natin yung kanina, yung may problema. Ito yun siya. Oh. Ikutin ko yung outlet, plug, ito. Ito siya. Switch ang problema. So, ngayon, ang gagawin ko dito, direct muna natin. Tanggalin ko muna siya. Make sure na naka-unplug. Tanggalin ko muna siya, and then tap ko siya dito. Luwagan natin. Ating ididikit. Kung nakita nyo lang tong video na to at not sure kayo sa pag-test, magpatulong kayo sa mga kilala nyo dyan na mas marunong. So, ibig sabihin, kinort ko na siya dalawa. Pwede na ko na siyang itry isaksak. Kasi naka-on na siya palagi. So, hawakan lang natin na mabuti. Make sure na hindi nyo mahawakan yung copper, or kung may blade, tanggalin nyo muna. O kung may gloves kayo, mas maganda. Hawak lang tayo na mabuti. Ganyan. And then, saksak natin. Wala na yan siyang switch ha. Direct na yan siya. So, sana mandar. Yun. Good. Mandar siya. So, ibig sabihin, switch lang ang problema. Ngayon naman, sa situation ko, dito ay since technician tayo, try ko siyang buksan. Unplug natin ha. Try ko siyang buksan. Pero ganun lang, kung yun lang yung sira sa inyo at takot kayo bumukas ng switch, tanggalin nyo lang to, ipakita nyo lang siya. Pwede naman yan magkabaliktaran. Yung pag-install yung mamaya, kagaya nyan. Hindi ko na alam kung saan siya banda. Pero ang alam ko is, etong on-off, nakaharap dito. Walang problema yan, magkabaliktaran. Switch lang naman yan siya. Ang trabaho lang niya is kailangan nyo siya pagdikitin. So, ganun lang siya kadali, di ba? Sana nasundan niyo yung 7 minutes natin na yan na tutorial sa pag-troubleshoot or pagpagana ulit nitong ating angle grinder. So, try ko muna buksan yung switch. Kung kaya ko siyang remedyohan, buksan ko muna siya. You know, sobrang ayan. Picture ko muna for Facebook post. Yan. Sobrang lumi pala. Ayun. Kaya lang to. Madali lang to. So, sobrang daming alikabok. Hindi na siya nagko-contact na maayos. So, ito is magiging second tutorial na natin. Yung first is ganun lang. Kung mahirapan kayong mag-repair ng switch, palitan nyo na lang. Then ito is sa switch na tayo magre-repair tutorial. May makikita kayong bilog. Bilog. Dapat dyan yan siya. Okay. Balik natin. Yun. And then, lagyan ko lang siya ng grasa. May grasa dito. High temp grease. Konti lang. Huwag natin damihan para hindi siya pumunta doon sa kanyang contact. Magulos pag ganun. May dalawang butas dyan. Dito naman isa. So, doon din natin nilalagay itong dalawa na to at itong isa. Okay. Ito na mag-contact na to. Lagyan natin siya sa on. Ayaw pa rin. Ayaw. Okay, buksan natin ulit. Linisan natin yung contact, yung parang bilog. Pero sobrang dumi niya. Meron tayo ditong maliit na nut screw. Kailangan kuskusin natin yung maliit na butas sa loob, yung contact point niya, para kasi siya nag-carbonize. Ayan, kuminis na siya. Ito naman, kinisin lang natin para maganda yung kanyang contact. Then yung spring, check natin.
Gumagana pa naman yung spring. Yan o. Tumutulak pa siya. Balik natin. Same lang kanina. Pause ko muna para ano lang yung video natin. Mababa. Ayan, ibalik ko na. For example, kung nasunog yung switch or di nyo alam yung ganito pagtrabaho sa switch, pwede nyo naman itong i-direct, i-tape nyo lang. Kung mayroon kayong ginagawang project for a while habang tinatapos yung trabaho ninyo, i-short nyo lang siya. Pero pag saksak, kailangan hawakan nyo siya. Kasi aandar agad yan, wala na siyang switch kasi. Pero para matapos lang yung trabaho ninyo. Pero for safety, dapat meron talaga siyang switch. Pwede nyo namang i-convert yan ng switch na heavy duty. Okay, kasi matutunaw ito pag babad tayo sa pag-grind. Switch, maghahanap kasi yan siya ng weak point, kaya minsan switch yung sinisira. Ayun, goods na, gana na yung ating switch. Balik na natin siya, yun off then on. May beep kayong maririnig. Wait lang yun, you know. Then off, wala. Then on. Ayun, balik na natin siya. So kanina position niya, itong may letter na on off dito sa taas. Okay, screw muna natin siya. Ganyan. So ganun lang kadali. Location nga po pala natin is Turil, Davao City. Likin nyo ito sa Google Map. So kung may natutunan kayo dito sa video tutorial natin, please do subscribe sa ating YouTube Mix Content. Likin nyo ito mixed content po yan. So pagpasensyahan nyo na kung subscribers ko kayo at paiba-iba yung mga contents natin kasi mixed content po siya. Parang naging daily life natin, pero more on tutorials tayo and repairs. Make sure mahigpit para malayo siya sa sunog, kasi pag maluwag yan, iitim yung wire natin. So sabi ko na kanina, pag naipit yung grinder natin na umaandar, hahanapin siya ng weak point. Kaya masisira yung mga loose natin na connection. Check natin kung meron pang mga wire na naipit. Pagbalik sa cover, dito yan siya. Kasi minsan sa pagtrabaho nila nito sa factory, nagmamadali na yan sila. Parang may kuta sila ba? Ano yung matapos nila. Then off. Balik natin siya. Kung ano lang din yung pagtanggal natin kanina. Okay. Ayan. Then yung kanyang screw. So kung humaba yung video natin, worth it naman. Kasi legit tutorial at may matutunan kayo at naayos din natin yung video. Sa video natin, naayos din natin to. Okay, final na. So testing na natin. Kanina wala siyang power, wala tayong pinalit. So lagay natin siya sa off for safety first. Saksak natin. Then on. So ganun lang kadali, di ba? So una, nalaman natin, tinuro ko sa inyo kung paano siya i-connect na walang switch. Inayos din natin yung switch at tinroubleshoot natin una pala yung wire. Then tinuro ko sa inyo kung paano siya i-direct lang para matapos yung project ninyo. And then inayos din natin yung switch. So thanks for watching. Like nyo ito na on YouTube. Please do subscribe, and maraming salamat mga ka-construction natin dyan and mga ka-builders o ano ba tawag sa atin. So maraming salamat and stay safe natin lahat sa mga trabaho natin.